Good morning po sa inyo lahat sa pangmuling yugto na ating Daily Bible Blessings. Pamagat po na ating araling ngayong umaga ay mga tungkulin na mga may kaya. Mga tungkulin na mga may kaya. Mari po nyo narinig na ang kasabihan na ang pagiging mahirap ay di daw dapat nating ikahiya. Ngunit hindi rin ito isang bagay po ang pagiging mahirap na ating may pagmamalaki. At po aminin mga minamahal na kung tayo pipiliin, tiyak na ating naiisin, syempre, ang maging mayaman kaysa maging mahirap. Totoo po marami sa mga alagad ng ating Panginoong Yesus sa Biblia ay mahirap. Tulad po ni Pedro, nagsabi sa Magawa 3:6 na wala siyang pilak o ginto. Ngunit mamag din namang masabing may kaya na naging manampalataya. Tulad po ni Jose, na ayon sa Mateo 27:27, ay isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. At ayon po sa 1 Timoteo 6:17-18, ang Kristiyanong mayaman ay may dapat gawin. Una po, ang mayaman ay huwag magmataas. Alam natin, ang kambal ng pagmamataas, ang paghamak at pagmamata ng ating kapwa, lalo na po ng mga mahihirap. Kaya po sa iglesia o fellowship ng mga Kristiyano, isang hamon po na dapat nating alisin ang pagtatangi at diskriminasyon. Binanggit po sa Santiago Kapitulo 2 ng Biblia, huwag tayong magtangi o magkaroon ng diskriminasyon batay sa kasuotan ng mga tao o kailan pong kalagayan sa kanilang buhay. Ikalawa po, ang mayaman ay huwag umasa, huwag magtiwala sa yamang lumilipas. Dapat siya po ay umasa lamang magtiwala sa Diyos. Kaya hindi katakataka minamahal ng mga taong may hirap. Ang tila higit na lumalapit, tumatawag, at tumakapit sa ating Diyos. Mari ibang mayaman ay sa yaman na sumasandal. At nagtitiwala. Hindi na sa nagbigay nito, wala iba, kundi ang ating Diyos. Ikatlo mga minamahal, dapat silang gumawa ng mabuti ang may kaya. Dapat gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, at maging bukas palad at matulungin sa kanilang kapwa. Ngayon po, kahit di ba tayo mayaman, atin ang simulan. Ating pagkapakumbaba, na tayo umasa sa ating Diyos at tumulong at magmalasakit sa ating kapwa. Maraming salamat.